Ito ang GMA Regional TV News. Maiinit na balita mula sa Luzon, hatid ng GMA Regional TV. Isang punerarya sa Calasiao, Pangasinan ang na-scam ng nagpanggap nilang customer. Chris, magkano ang perang natangay sa punerarya? Tony, halos 24,000 piso ang nakuha ng scammer mula sa isang punerarya. Yan at iba pang maiinit na balita hatid ni James Paulo Yap ng GMA Regional TV. Natangayan ng libu-libong piso ang isang punerarya sa Calasiao, Pangasinan dahil sa scam. Kwento ng caretaker ng punerarya, may tumawag sa kanila noong February 10 para magtanong tungkol sa kanilang serbisyo. Namatay raw kasi ang ina ng tumawag sa isang ospital sa Metro Manila. Kinatanghalian noong araw rin na iyon, tumawag uli ang scammer dahil namatay rin daw ang kanyang tito sa isang ospital naman sa San Carlos City. Problema raw, hindi raw pwedeng ilabas ang bangkay ng kanyang tiyuhin dahil hindi pa nila mabayaran ang hospital bill. Kaya binigyan muna ng punerarya ang lalaki ng perang pantubos na umabot sa 23,700 pesos. Nang kukunin na ng punerarya ang bangkay sa ospital, wala raw itong record doon. Para kami na ito may sir Hindi na namin nakuha na ng identity, pati yung house bill sa Vimeo, hindi na namin natanong. Paalala naman ng pulisya, maging mapanuri sa mga nakakausap o nakakatransaksyon para makaiwas sa ganitong insidente. Nagsagawa ng sunod-sunod na anti-illegal drugs operation ang Nueva Ecija Police Provincial Office. Sa loob ng 5 araw, mula sa iba't ibang bayan at lungsod, mahigit 40 ang kanilang naaresto. Kabilang dyan ang isang minor de edad. Umabot sa 300 gramo ang nasabat na hinihinalang shabu na tinatayang 2.5 million pesos ang halaga. Nakapiit na sa iba't ibang istasyon sa lalawigan ang mga naaresto na mahaharap sa reklamong Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Wala silang pahayag. James Paulo Yap ng GMA Regional TV, nagbabalita para sa GMA Integrated News.